Ang kautusan at ang mga tipan. Si Adan at si Eva, nang sila ay lalangin, ay may kaalaman tungkol sa kautusan ng Diyos. Alam nila ang mga ipinag-uutos noon sa kanila. Ang mga alituntunin noon ay nakasulat sa kanilang mga puso. Nang ang tao ay mahulog dahil sa paglabag, ang kautusan ay hindi na bago. Subalit isang paraan ng paglunas ang itinatag upang siya ay maibalik sa pagsunod. Ang pangako tungkol sa isang tagapagligtas ang ibinigay at ang paghahain ng handog na tumutukoy sa hinaharap na pagkamatay ni Kristo bilang dakilang handog ukol sa kasalanan ay itinatag. Subalit kung ang kautusan ng Diyos kailanman ay hindi nasuway, hindi sana nagkaroon ng kamatayan at walang pangangailangan ng isang tagapagligtas at hindi rin sana nagkaroon ng pangangailangan ng mga hain. Itinuro ni Adan sa kanyang mga anak ang kautusan ng Diyos at iyon ay ipinasa ng Ama sa anak sa sumunod na mga lahi. Subalit sa kabila ng mabiyayang kaloob para sa ikaliligtas ng tao, kakaunti lamang ang tumanggap noon at sumunod. Sa pamamagitan ng pagsalansang, ang sanlibutan ay naging napakasama nang ganun na lamang kung kaya't kinakailangang linisin sa pamamagitan ng baha dahil sa karumalan. Ang kautusan ay iningatan ni Noe at ng kanyang sambahayan at itinuro ni Noe sa kanyang mga anak ang 10 utos. Nang ang tao ay muling humiwalay sa Diyos, pinili ng Panginoon si Abraham na kanyang ipinahayag. Sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. Genesis 26 verse 5. Sa kanya ibinigay ang seremonya ng pagtutuli na isang tanda na ang mga tatanggap noon ay natatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Isang panata na sila'y mananatiling malayo mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sila'y susunod sa kautusan ng Diyos. Ang di pagtupad ng mga anak ni Abraham sa panatang ito, gaya na ipinakikita ng kanilang hilig sa pakikipagkaisa sa mga di kumikilala sa Diyos at paggaya sa kanilang mga gawain, ay naging sanhi ng kanilang panunuluyan at pagkaalipin sa Ehipto. Subalit sa kanilang pakikisalamuha sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa kanilang sapilitang pagpapailalim sa mga Ehipsyo, ang mga alituntunin ng Diyos ay higit pang naramihan na mga bulok at malulupit na mga aral ng mga di kumikilala sa Diyos. Kaya't nang kunin sila ng Panginoon mula sa Ehipto, siya ay bumaba sa Sinai, nakapaloob sa kaluwalhatian at napapaligiran ng kanyang mga anghel. At sa kamanghamanghang kapangyarihan ay binanggit ang kanyang kautusan sa pakinig ng buong bayan. Noon pa man ay hindi niya ipinagkatiwala ang kanyang mga alituntunin sa memorya ng isang bayan na may hilig kumalimot sa kanyang mga kautusan. Sa halip ay isinulat ang mga iyon sa mga tapyas ng bato. Aalisin niya mula sa Israel ang lahat ng posibilidad ng paghahalo ng mga gawi ng mga di kumikilala sa Diyos at ng kanyang mga banal na alituntunin o ang pagkakapagpalit-palit ng kanyang mga utos sa mga batas o gawi ng tao. Subalit hindi siya tumigil sa pagbibigay sa kanila ng mga alituntunin ng 10 utos. Pinakita ng bayan na sila ay madaling naililigaw kaya't hindi siya mag-iiwan ng anumang pinto ng tukso na hindi nababantayan. Si Moises ay inutusang sumulat anuman ang sabihin ng Diyos sa kanya, mga kahatulan at mga utos, ibinigay ang detalye ng ipinag-uutos. Ang mga tagubiling ito na may kinalaman sa mga tungkulin ng bayan ng Diyos, sa isa't isa at sa mga taga-ibang lupa ay pawang mga prinsipyo ng 10 utos na ibinigay sa isang higit na malawak at tiyak na paraan upang walang sino mang magkamali. Ang mga iyon ay inihanda upang maingatan ang kabanalan ng 10 mga tagubilin na nakasulat sa mga tapyas na bato.
Kung iningatan lamang ng tao ang kautusan ng Diyos sa pagkakabigay kay Adan matapos na siya'y mahulog, iningatan ni Noe at tinupad ni Abraham, hindi na sana kinakailangan ang seremonya ng pagtutuli. At kung iniingatan ng angkan ni Abraham ang tipan na tinutukoy ng pagtutuli bilang isang tanda, hindi sana sila naakit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Di kinakailangang maghirap sila bilang mga alipin sa Ehipto. Nanatili sana sa kanilang isip ang kautusan ng Diyos at hindi na kinakailangan pang ipahayag iyon mula sa Sinai o isulat sa mga tapyas ng bato. At kung isinakatuparan ng bayan ang mga prinsipyo ng kautusan, di na sana nagkaroon ng pangangailangan ng mga karagdagang tagubilin na ibinigay kay Moises. Ang sistema ng paghahain na ibinigay kay Adan ay sinira din ng kanyang mga inanak. Pamahiin, idolatriya, kalupitan, at pagpapahintulot sa kasalanan ang sumira sa payak na makabuluhang paglilingkod na itinakda ng Diyos. Dahil sa matagal na pakikisalamuha sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ay naihalo ng Israel ang maraming kaugalian ng mga di sumasamba sa Diyos sa kanilang pagsamba. Kaya't binigyan sila ng Panginoon sa Sinai ng malinaw na mga tagubilin tungkol sa serbisyo ng paghahain. Nang matapos ang paggawa ng tabernakulo, siya ay nakipag-ugnayan kay Moises mula sa ulap ng kaluwalhatian sa itaas ng luklukan ng Awa at binigyan siya ng ganap na mga tagubilin tungkol sa sistema ng mga paghahandog at sa mga anyo ng pagsamba na iingatan sa santuaryo. Kaya't ang batas tungkol sa mga palatuntunan ay ibinigay kay Moises at sa pamamagitan niya isinulat sa isang aklat. Subalit ang kautusan ng 10 utos na binanggit mula sa Sinai ay isinulat ng Diyos sa mga tapyas ng bato at banal na iningatan sa kaban. Marami ang nagsisikap pag-isahin ang mga sistemang ito. Ginagamit ang mga talata tungkol sa batas ng mga palatuntunan upang patunayan na ang batas ng moralidad ay pinawi na. Subalit ito ay isang pagpipilipit ng kasulatan. Ang pagkakaiba ng dalawang sistema ay malawak at malinaw. Ang sistema ng mga palatuntunan ay binubuo ng mga simbolong tumutukoy kay Kristo sa kanyang sakripisyo at sa kanyang pagkasaserdote. Ang batas na ito na pangseremonya at ang mga sakripisyo at mga kautusan ay kinakailangang isagawa ng mga Hudyo hanggang sa ang anino at ang nakakaanino ay magtagpo sa pagkamatay ni Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At ang lahat ng mga paghahain ay kinakailangang itigil. Ang kautosang ito ang inalis ni Kristo na ipinako sa krus. Colosas 2:14. Subalit tungkol sa 10 utos, ang mga awit ay nagpahayag, magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. At si Kristo mismo ay nagsabi, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Mateo 5:17-18. Dito ay kanyang itinuturo, hindi lamang kung ano ang naging utos ng Diyos at kung ano iyon noon. Tinuturo niya na iyon ay kinakailangang sundin habang ang langit at ang lupa ay nananatili. Ang kautusan ng Diyos ay sintibay ng kanyang luklukan. Iyon ay kinakailangang sundin ng tao sa lahat ng kapanahunan. Tungkol sa kautosang inihayag mula sa Sinai, ang wika ni Nehemias, ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita ka sa kanila mula sa langit at binigyan mo sila ng mga matuwid na kahatulan at mga tunay na kautusan, mga mabuting palatuntunan at mga utos. Nehemias 9:13. At si Pablo na apostol ng mga hintil ay nagpahayag, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Roma 7:12. Ito ay tumutukoy sa 10 utos sapagkat ito ang kautosang nagsasabi
huwag kang mananakim. Samantalang ang kamatayan ng tagapagligtas ay naghatid ng wakas sa kautusan ng mga anyo at anino, kahit kaunti ay hindi iyon sumisira sa batas ng moralidad. Sa kabaliktaran noon, ang katotohanan na si Kristo ay kinakailangang mamatay upang tubusin ang pagkakasalangsang sa kautosang iyon ay nagpapatunay na iyon ay di nababago. Yaong mga nagsasabing si Kristo ay naparito upang pawiin ang kautosan ng Diyos at alisin ang matandang tipan, ay nagsasabing ang kapanahunan ng mga Hudyo ay isang panahon ng kaliliman. At inihahayag ang relihiyon ng mga Hudyo bilang pawang mga anyo at mga seremonya. Subalit ito ay isang pagkakamali. Sa bawat pahina ng banal na kasaysayan kung saan nakatala ang mga pakikitungo ng Diyos sa kanyang piniling bayan, ay matutunton ang dakilang ako nga. Kailanman ay di siya nagbigay sa mga anak ng tao ng higit na pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian kaysa nang siya lamang ang kinikilalang hari ng Israel at nagbigay ng kanyang kautusan sa kanyang bayan. Narito ang isang setro na hindi tao ang gumagamit at ang karingalan ng di nakikitang hari ng Israel ay di mabigkas ang kadakilaan at pagkakilabot. Sa lahat ng mga pagpapahayag na ito ng kahayagan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahahayag sa pamamagitan ni Kristo. Hindi lamang sa pagdating ng tagapagligtas, kundi sa lahat ng kapanahunan, buhat ng mahulog ang tao sa kasalanan at nang ipangako ang pagtubos. Ang Diyos kay Kristo ay pinapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya. 2 Corinthians 5:19. Si Kristo ang pundasyon at sentro ng sistema ng paghahain kapwa sa kapanahunan ng mga patriarka at sa kapanahunan ng mga Hudyo. Buhat na magkasala ang ating unang mga magulang ay di na nagkaroon ng tuwirang komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ibinigay ng Ama ang sanlibutan sa kamay ni Kristo upang sa kanyang gawain ng pamamagitan ay matubos niya ang tao at mapagtibay niya ang otoridad at kabanalan ng kautusan ng Diyos. Ang lahat ng pag-uugnayan sa pagitan ng langit at ng nagkasalang lahi ay naging sa pamamagitan ni Kristo. Ang anak ng Diyos ang nagbigay sa ating unang mga magulang ng pangako ng pagtubos. Siya ang nagpahayag ng kanyang sarili sa mga patriarka. Naunawaan ni Adan, ni Noah, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ni Moises ang ebanghelyo. Sila ay tumingin sa kaligtasan sa pamamagitan ng kahalili at tagapanagot ng tao. Ang mga banal na ito noon ay nakipag-ugnayan sa tagapagligtas na darating sa sanlibutan bilang isang laman. At ang ilan sa kanila ay nakipag-usap kay Kristo at sa makalangit na mga anghel ng mukhaan. Si Kristo ay hindi lamang siyang pinuno ng mga Hebreo sa ilang. Ang anghel na ang pangalan ay Jehovah at nakukublihan ng haliging ulap ay nanguna sa kanila, kundi siya ang nagbigay ng kautusan sa Israel. Sa kalagitnaan ng kamanghamanghang kaluwalhatian ng Sinai, ipinahayag ni Kristo sa pakinig ng buong bayan ang 10 alituntunin ng kautusan ng kanyang Ama. Siya ang nagbigay kay Moises ng kautosang nakasulat sa mga tapyas ng bato. Si Kristo ang nagsalita sa kanyang bayan sa pamamagitan ng mga propeta. Si Apostol Pedro, sa pagsulat sa Iglesyang Kristiyano, ay nagsabi na ang mga propeta ay nagsihula tungkol sa biyayang darating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon, itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Nang patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga tao. Unang Pedro 1:11. Tinig ni Kristo ang nagsalita sa atin sa matandang tipan. Ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Apokalipsis 19:10. Sa kanyang mga pagtuturo nang siya ay kasama ng mga tao ay itinuon ni Jesus ang kaisipan ng mga tao sa matandang tipan. Wika niya sa mga Hudyo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga ito ay siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Juan 5:33.
39. Ang matandang tipan pa lamang ang bahagi ng kasulatan na mayroon noon. Muli ay pinahayag ng anak ng Diyos, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaang sila'y pakinggan nila. At kanyang idinagdag, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon pa sa mga patay. Ang batas tungkol sa mga palatuntunan ay ibinigay ni Kristo. Maging nang iyon ay di na kailangang isakatuparan. Inihayag iyon ni Pablo sa mga Hudyo na ipinakikita ang tunay na lugar noon at kahalagahan. Pinakikita ang lugar noon sa panukala ng pagtubos at ang kaugnayan noon sa gawain ni Kristo. At ipinahayag ng dakilang apostol na ang batas na iyon ay maluwalhati, karapat-dapat sa Diyos na pinagmulan noon. Ang solemneng serbisyo sa santuaryo ay naglalarawan sa mga dakilang katotohanan na kinakailangang mahayag sa mga sumusunod na mga henerasyon. Ang ulap ng kamangyan na pumapanhik kasama ng mga dalangin ng Israel ay kumakatawan sa kanyang katuwiran na tanging kailangan upang ang dalangin ng makasalanan ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang nagdurugong biktima sa dambana ng sakripisyo ay nagpapatotoo tungkol sa isang tagapagtubos na dumarating, at mula sa kabanal-banalang dako ay siyang nakikitang tanda ng pakikiharap ng Diyos na nagniningning. Kaya't sa mga panahon ng kadiliman at pagtalikod, ang pananampalataya ay naingatang buhay sa puso ng tao hanggang sa dumating ang ipinangakong Mesiyas. Si Jesus ang liwanag ng kanyang bayan, ang liwanag ng sanlibutan, bago siya naparito sa lupa sa anyong tao. Ang kauna-unahang sinag ng liwanag na pumasok sa kadilimang ibinalot ng kasalanan sa sanlibutan ay nagmula kay Kristo. At sa Kanya nanggaling ang bawat sinag ng kaliwanagan ng langit na nakarating sa mga naninirahan sa lupa. Sa panukala ng pagtubos, si Kristo ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. Mula nang ang dugo ng tagapagligtas ay nabuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at siya ay pumanhik sa langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin, ang liwanag ay dumadaloy mula sa krus ng Kalbaryo at mula sa mga banal na dako ng santuaryo sa langit. Subalit ang higit na maningning na liwanag na ibinigay sa atin ay di dapat maging sanhi upang iwaksi ang sa mga unang panahon ay tinanggap sa pamamagitan ng mga paglalarawan na tumutukoy sa dumarating na tagapagligtas. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay nagbibigay liwanag sa sistema ng mga Hudyo at nagbibigay ng kahulugan sa mga batas tungkol sa mga palatuntunan. Sa pagpapahayag ng mga bagong katotohanan at yaong mga inihayag na ng una ay naging higit na maliwanag. Ang likas at ang mga layunin ng Diyos ay nahahayag sa kanyang mga pakikitungo sa kanyang piniling bayan. Ang bawat karagdagang liwanag na ating tinatanggap ay nagbibigay sa atin ng higit na maliwanag na pagkaunawa sa panukala ng pagtubos, na pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Nakakakita tayo ng bagong kagandahan at kapangyarihan sa kinasihang salita at ating pinag-aaralan ang mga pahina noon na may higit na malalim at matinding pananabik. Marami ang naniniwala sa kaisipan na ang Diyos ay naglagay ng isang pader na nagbubukod sa mga Hebreo at sa mga sanlibutang nasa labas, na ang kanyang pangangalaga at pag-ibig ay wala sa ibang mga tao at nakasentro sa Israel. Subalit hindi pinanukala ng Diyos na ang kanyang bayan ay gagawa ng isang pader na makapaghihiwalay sa kanila at sa kanilang kapwa-tao. Ang puso ng walang hanggang pag-ibig ay umaabot sa lahat ng naninirahan sa lupa. Bagaman kanilang tinanggihan siya, walang tigil siya sa pagpapahayag ng kanyang sarili sa kanila upang sila'y maging kabahagi ng kanyang pag-ibig at biyaya. Ang kanyang pagpapala ay pinagkaloob sa kanyang piniling bayan upang ang iba ay kanilang mapagpala.
Tinawagan ng Diyos si Abraham at pinagpala at pinarangalan. At ang katapatan ng patriarka ay naging liwanag sa lahat ng mga bansang kanyang tinirahan. Hindi ni Abraham inihiwalay ang kanyang sarili mula sa mga tao sa kanyang paligid. Siya ay nagkaroon ng makapagkaibigang relasyon sa mga hari ng mga bansang nakapalibot sa kanya, na ang ilan doon ay nakitungo sa kanya na may malaking paggalang. At ang kanyang pagiging tapat at di makasarili, ang kanyang katapangan at pagiging mapagbigay ay naghahayag sa likas ng Diyos. Sa Mesopotamia, sa Kanaan, sa Ehipto at maging sa mga naninirahan sa Sodoma, ang Diyos ng langit ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang kinatawan. Ganon din naman sa mga Ehipsyo at sa lahat ng mga bansang kaugnay ng makapangyarihang kahariang iyon. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Jose. Bakit pinili ng Diyos na itaas ng ganon na lamang si Jose sa mga Ehipsyo? Maaari niyang magawa ang ibang paraan upang maisakatuparan ang mga panukala niya para sa mga anak ni Jacob. Subalit ninais niyang gawing liwanag si Jose at inilagay niya siya sa palasyo ng hari upang ang makalangit na liwanag ay makarating sa malayo at sa malapit. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan at katarungan, sa kadalisayan at kabutihan ng kanyang pang-araw-araw na buhay, sa kanyang pagtatalaga sa kapakanan ng bayan, at ang bayang iyon ay sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, si Jose ay naging isang kinatawan ni Kristo. Sa tumutulong sa kanila na sa kanya ang buong Ehipsyo ay nagpasalamat at nagpuri, ang bansang iyon na di kumikilala sa Diyos ay nakakita ng pag-ibig ng kanilang manlalalang at manunubos. Ganon din naman kay Moises. Naglagay ang Diyos ng liwanag sa tabi ng luklukan ng pinakadakilang kaharian sa lupa, upang ang lahat ng magnanais ay maaaring makaalam ng katotohanan tungkol sa tunay at buhay na Diyos. At ang lahat ng liwanag na ito ay binigay sa mga Ehipsyo bago iniunat ang kamay ng Diyos sa kanila sa mga paghatol. Sa pagliligtas ng Israel mula sa Ehipto, ang kaalaman tungkol sa kapangyarihan ng Diyos ay kumalat sa malayo at sa malapit. Ang mahilig sa digmaang bayan ng kuta ng Jericho ay nanginig. At pagkabalita namin, wika ni Rahab, ay nang lumo ang aming puso ni walang diwa na naiwan sa kanino mang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas at sa lupa sa ibaba. Josue 2:11. Daan-daang taon na makalipas ang paglaya mula sa Ehipto, ay pinaalalahanan ng mga saserdote ng Palestina ang kanilang bayan tungkol sa mga salot sa Ehipto at binabalaan sila tungkol sa paglaban sa Diyos ng Israel. Tinawagan ng Diyos ang Israel at pinagpala at itinaas sila, hindi upang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan ay sila lamang ang tumanggap ng kanyang kaluguran at maging bukod tanging tagatanggap ng kanyang mga pagpapala, kundi upang ihayag ang kanilang sarili sa pamamagitan nila sa lahat ng mga naninirahan sa lupa. Sa pagsasakatuparan ng layunang ito, inutusan niya silang ingatan ang kanilang mga sarili na maging kakaiba sa mga bansang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa paligid nila. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang lahat ng mga kasalanang kasunod noon ay kasuklam-suklam sa Diyos, at inutusan niya ang kanyang bayan na huwag makisalamuha sa ibang mga bansa upang gawin ang kanilang ginagawa at makalimot sa Diyos. Pinagbawal niya ang pag-aasawa ng di kapananampalataya, baka ang kanilang puso ay mailayo mula sa Kanya. Kailangan ng bayan ng Diyos noon kung paanong kailangan din ngayon na sila ay maging dalisay. Walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Kinakailangang ingatan nilang malaya ang kanilang mga sarili mula sa espiritu noon, sapagkat iyon ay salungat sa katotohanan at sa katwiran. Subalit hindi pinanukala ng Diyos ng kanyang bayan sa isang pagiging matuwid sa sarili na pagkabukod ay ilayo ang kanilang mga sarili sa sanlibutan, na anupat sila'y hindi makaimpluwensya doon. Tulad sa kanilang Panginoon, ang mga tagasunod ni Kristo
Sa lahat ng kapanahunan ay kinakailangang maging liwanag ng sanlibutan. Wika ng tagapagligtas. Ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay, na iyon ay ang sanlibutan. At kanyang idinagdag, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ganito ang ginawa ni Enoch at ni Noah, ni Abraham, ni Jose at ni Moises. Ganito ang pinanukala ng Diyos na gagawin ng Israel. Ang sarili nilang puso sa hindi sumasampalataya na kinilos ni Satanas ang umakay sa kanila upang itago ang kanilang liwanag. Sa halip na papagliwanagin iyon sa mga kalapit na bayan, ang hindi rin magandang espiritong iyon ang sanhi upang kanilang sundin ang makasalanang gawain ng mga di kumikilala sa Diyos, o di kaya'y ikubli ang kanilang mga sarili sa isang mapagmalaking pamumukod, na tila ang pag-ibig at kalinga ng Diyos ay ukol lamang sa kanila. Kung paanong ang banal na kasulatan ay naghahayag ng dalawang kautusan, isang di nababago at pangwalang hanggan at isang pansamantala, ganon din naman mayroong dalawang tipan. Ang tipan ng biyaya ay unang ipinagkaloob sa tao sa Eden. Nang pagkahulog sa kasalanan ay may ibinigay na isang banal na pangako na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Sa lahat ng tao, ang tipan na ito ay nag-aalok ng kapatawaran at ng tumutulong na biyaya ng Diyos sa hinaharap na pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Iyon ay nangangako rin sa kanila ng buhay na walang hanggan sa kondisyon ng pagiging tapat sa kautusan ng Diyos. Kaya't ang mga patriarka ay tumanggap ng pag-asa ng kaligtasan. Ang tipan rin na ito ang inulit kay Abraham sa pangakong pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Genesis 22:18. Ang pangakong ito ay tumutukoy kay Kristo, kaya't ito ay naunawaan ni Abraham. Tingnan ang Galatia 3:8-16. At siya ay nagtiwala kay Kristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang pananampalatayang ito ang ibinilang sa kanya ukol sa katuwiran. Ang tipang kay Abraham ay nagtatanyag rin sa otoridad ng kautusan ng Diyos. Ang Panginoon ay napakita kay Abraham at nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka." Genesis 17:1. Ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang tapat na lingkod at sinunod. Ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang tapat na lingkod. At sinunod ni Abraham ang aking tinig, ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Genesis 26:5. At ipinahayag ng Panginoon sa kanya, "Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo sa susunod mo pang mga henerasyon, na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduang ito ay magpapatuloy magpakailanman." Genesis 17:7. Bagaman ang tipang iyon ay binanggit kay Adan at inulit kay Abraham, iyon ay hindi maaring mapagtibay hanggang hindi namamatay si Kristo. Iyon ay lumabas sa pamamagitan ng pangako ng Diyos mula pa nang ang kauna-unahang kaisipan tungkol sa pagtubos ay ibigay. Iyon ay tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganon pa man, nang iyon ay papagtibayin ni Kristo, iyon ay tinawag na isang bagong tipan, na pawang isang kasunduan ng muling pagsasauli ng tao sa pakikipagkasundo sa kalooban ng Diyos. Inilalagay sila kung saan sila ay makasusunod sa kautusan ng Diyos. Ang isang kasunduan, tinatawag sa banal na kasulatan na matandang tipan, ay nabuo sa pagitan ng Diyos at ng Israel sa Sinai
at noon ay pinagtibay ng dugo ng hain. Ang pakikipagtipan kay Abraham ay pinagtibay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, at iyon ay tinawag na ikalawa o bagong tipan, sapagkat ang dugo na ginamit upang iyon ay pagtibayin ay dumanak makalipas ang dugo ng unang tipan. Ang bagong tipan ay may bisa noong mga panahon ni Abraham, bunga ng katotohanan na iyon noon ay pinapagtibay kapwa ng pangako at ng panunumpa ng Diyos. Ang dalawang bagay na di mababago na siya'y di maaaring ang Diyos ay magbulaan. Hebrews 6 verse 18. Subalit kung ang pakikipagtipan kay Abraham ay naglalaman ng pangako tungkol sa kaligtasan, bakit may isa pang tipan na ginawa sa Sinai? Sa kanilang pagkaalipin, ang bayan sa isang malaking banda ay nawalan ng kaalaman tungkol sa Diyos at sa mga prinsipyo ng pakikipagtipan kay Abraham. Sa pagliligtas sa kanila mula sa Ehipto, sinikap ng Diyos na ipahayag sa kanila ang kanyang kapangyarihan at kaawaan, upang sila ay maakay, umibig at magtiwala sa Kanya. Kanya silang dinala sa dagat na pula sa paghabol ng mga Ehipsyo. Ang pagtakas ay tila imposible upang kanilang makita sa kanilang lubos na kawalan ng magagawa ang kanilang pangangailangan sa tulong ng Diyos at Kanyang iniligtas sila. Kaya't sila ay napuspos ng pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos at ng pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan na tumulong sa kanila. Kanyang itinali sila sa Kanyang sarili bilang kanilang tagapagligtas mula sa temporal na pagkaalipin. Subalit mayroon pang higit na dakilang katotohanan na kinakailangang maikintal sa kanilang isipan sa pamumuhay sa kalagitnaan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at karumalan. Sila ay walang tunay na kaisipan tungkol sa kabanalan ng Diyos, sa lubhang pagkamakasalanan ng sarili nilang mga puso, ng kanilang lubhang kawalan ng kakayanan sa kanilang sarili upang maging masunurin sa kautusan ng Diyos, at sa kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Ang lahat ng ito ay kinakailangang maituro. Sila ay dinala ng Diyos sa Sinai, Kanyang inihayag ang Kanyang kaluwalhatian, Kanyang ibinigay ang Kanyang kautusan na may pangako tungkol sa dakilang mga pagpapala kung sila ay magiging masunurin. Kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Exodus 19 verse 5 and 6. Hindi nadadama ng bayan ang pagkamakasalanan ng sarili nilang mga puso, na kung wala si Kristo ay imposible para sa kanila ang maingatan ng kautusan ng Diyos, at sila ay kaagad pumasok sa isang pakikipagtipan sa Diyos. Sa pagkadamanan, magagawa nilang itatag ang sarili nilang katwiran ay kanilang ipinahayag. Lahat ng sanilita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. Exodus 24 verse 7. Kanilang nasaksihan ang pagpapahayag ng kautusan sa kamanghamanghang karilagan at nanginig sa takot sa harap ng bundok. Ganun pa man ilang linggo at nanginig sa takot sa harap ng bundok. Ganun pa man, ilang linggo pa lamang ang lumilipas ng kanilang sirain ang kanilang pangako sa Diyos, at sila ay yumukod upang sumamba sa isang inanyuang larawan. Hindi sila maaring umasang magiging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng isang pangako na kanilang sinira. At ngayon, nang makita ang kanilang pagiging makasalanan at ang pangangailangan ng kapatawaran, sila ay inihatid sa pagkadama ng kanilang pangangailangan ng tagapagligtas na inihahayag sa pakikipagtipan kay Abraham at inilalarawan ng mga paghahandog ng hain. Ngayon, sa pamamagitan ng pag-ibig at ng pananampalataya, sila ay nakatali sa Diyos bilang kanilang tagapagligtas mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Ngayon sila ay handa na upang makita ang kabutihan ng mga pagpapala ng bagong tipan. Ang mga kasunduan ng lumang tipan ay sumunod at mabuhay. Kung isagawa ng tao ay mabubuhay sa mga iyon. Ezekiel 20:11, Leviticus 18:5.
Subalit sumpain yaong hindi umayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. Deuteronomy 27:26. Ang bagong tipan ay natatag sa pamamagitan ng lalong mabubuting pangako. Ang pangako ng pagpapatawad sa mga kasalanan ng biyaya ng Diyos upang baguhin ang puso at dalhin iyon sa pakikipagkasundo sa mga prinsipyo ng kautusan ng Diyos. Ito ang tipan na aking ipakipagtipan sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. Aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Jeremias 31, verse 33 and 34. Ang kautusan ding yaon na isinulat sa mga tapyas ng bato ang isinusulat ng banal na espiritu sa mga tapyas ng puso. Sa halip na tayo ay humayo upang magtatag ng sarili nating katuwiran, ay tinatanggap natin ang katuwiran ni Kristo. Kanyang dugo ang tumutubos sa ating mga kasalanan. Ang kanyang pagiging masunurin ay ibinibilang na ating pagkamasunurin. At ang puso na binago ng banal na espiritu ay magbubunga ng mga bunga ng espiritu. Sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, tayo ay mamumuhay sa pagsunod sa kautusan ng Diyos na isinulat sa ating mga puso. Sa pagkakaroon ng espiritu ni Kristo, tayo ay lalakad kung paanong siya ay lumakad. Sa pamamagitan ng propeta ay inihayag niya tungkol sa kanyang sarili. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Awit 40 verse 8. At nang siya ay kasama ng mga tao ay kanyang sinabi, hindi niya ako binayaang nag-iisa, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. 1:8-29. Si Apostol Pablo ay malinaw na naghahayag ng kaugnayan ng pananampalataya at ng kautusan sa ilalim ng bagong tipan. Wika niya, yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan, sapagkat ang hindi magagawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, hindi nito maaring ariing ganap ang tao, sapagkat sa kanyang makasalanang likas hindi niya maiingatan ang kautusan. Sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Roma 5:1, 3:31, 8:3 at 4. Ang gawain ng Diyos ay iisa sa lahat ng panahon. Bagamat mayroon iba't ibang antas ng paglago at ibang pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan upang tugunin ang kapangangailangan ng tao sa iba't ibang kapanahunan. Simula sa unang pangako tungkol sa Ebanghelyo hanggang sa panahon ng mga patriarka at mga Hudyo, at maging hanggang sa kasalukuyang panahon ay nagkaroon ng isang unti-unting pagbubukas ng mga layunin ng Diyos sa panukala ng pagtubos. Ang tagapagligtas na inilalarawan sa mga palatuntunan at seremonya ng kautusan ng mga Hudyo ay siya ring tagapagligtas na inihahayag ng Ebanghelyo. Mga ulap na bumalot sa kanyang anyong pagka-Diyos ay nalulun. Ang mga ulap at anino ay nawala na. At si Jesus, ang tagapagligtas ng sanlibutan, ay nahayag. Siya na nagpahayag ng kautusan mula sa Sinai at nagbigay kay Moises ng mga alituntunin ng batas ng mga seremonya, ay siya ring bumigkas ng sermon sa bundok. Ang dakilang mga prinsipyo ng pag-ibig ng Diyos na kanyang inilahad bilang pundasyon ng kautusan at ng mga propeta ay pawang mga pag-uulit lamang ng kanyang sinalita sa mga Hebreo sa pamamagitan ni Moises. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas.
Deuteronomy 6 verse 4 and 5. Iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Leviticus 19 verse 18. Iisa ang guro sa dalawang kapanahunan. Ang mga ipinag-uutos ng Diyos ay iyon din. Ang prinsipyo ng kanyang pamamahala ay iyon din, sapagkat ang lahat ay nagmula sa kanya na walang pagbabago, kahit anino man ng pag-iiba. Santiago 1 verse 17.